Itong makapangyarihang bansa, kumampi po sa Pilipinas, binakbakan ang China dahil po dyan sa South China Sea, particular na po sa ating exclusive economic zone o ang West Philippine Sea. Aba, paano kaya sila napaamo ni PBBM? Paano kaya nakuha ni PBBM ang simpatya ng 7 makapangyarihang bansa na iyan? At karagdagang balita po mga kaistorya, binakbakan ni Presidente BBM ang Team Suka. Ang sabi po niya ay pro-China umano na gustong gawing probinsya ng China ang Pilipinas. At sabi pa ng isang mainstream mga kaistorya ay nauwi umano sa bangayan ang patutsadahan ng dalawa. Abay, palagay ko'y alam po ninyo ang tinutukoy na dalawa, kung sino sila. Ano ho? Yan po ang mga balita, impormasyon na maihahatid sa inyo ngayon ng inyong kaistorya. Paki-share po at paki-like, at sa mga bagong viewers po natin, kung gusto ninyo ang ganitong klase po ng content ay maaari po kayong mag-subscribe. Mag-umpisa na po tayo mga kaistorya. Palalakihin ko lang po ito pong ating reference, pagkatapos ay babasahin ko ho sa inyo. Ano ho? Ayan na. Si News 5. Aba, February 15 pa pala ito, mga kaistorya. Pero, latest na latest, ang sabi po dito, sinabi ni President Bongbong Marcos Jr. na posibleng bumalik ang Pilipinas sa pagiging probinsya ng China kung magkakamali ang mga Pilipino sa pagboto ng mga bagong opisyal sa 2025 midterm elections. Abay, naku po, abay, parang nakakaalarma naman ang sinabing ito ng atin pong Pangulo, mga kaistorya. Gaya ng sinabi ko dati, uulitin ko, ang panahon pong ito ng midterm election, nung nakaraang taon ko pa yung sinasabi, paulit-ulit na sinasabi, ay panahon po yan ng pagtatanim ng mga kaalyado. Ano po? Kaya tayo ay maging matalino sa pagpili ng atin pong ihahalal. Bagaman walang direktang pinangalanan, sinabi ito ni Marcos sa gitna ng iringanan ng kanyang administrasyon at ng pamilya ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Yan ang ibinabalita ni News 5 ha. Pinaburan ni Duterte ang China, o si News 5 ang may sabi, hindi ako, sa kanyang foreign policy, which is open book naman yan, alam yan ng mga Pilipino. Minaliit niya ang arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas laban sa China sa West Philippine Sea. Yan yung sa Hague ruling na naipanalo natin ang ating exclusive economic zone. Dumami rin ang mga pogo. Na totoo naman mga kaistorya, na kadalasang pinapatakbo ng mga negosyante mula sa China sa Pilipinas sa panahon ni Duterte. Aba, ilang libo sila mga kaistoryang na dito nagkalat ng lagim at kawalang hiyaan. Mga undocumented, mga walang papeles na mga Chinese nationals. Sila po ay mga kriminal, mga wanted sa China. Kung hindi ako nagkakamali, lumipat dito sa Pilipinas. Sabi ng isang parang nabuksan umano ang pintuan ng China, ng Pilipinas dahil sa pogo. Parang dahil dyan sa pugo na yun, ay nakapasok dito ang mga kriminal na Chinese national at dito nagkalat ng kawalang hiyaan. Tila nagpatutsada rin si Marcos sa extrajudicial killings noong termino ni Duterte. Hindi na tayo pwedeng ganoon. Huwag tayong papayag na bumalik ang Pilipinas sa panahon ng dilim. Huwag tayong papayag na ang Pilipinas ay babalik sa panahon ng lagim. Saad ni Marcos sa campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Davao del Norte ngayong Sabado, nung February 15 mga kaistorya. Ito, palakihin ko ito, basahin ko po. Sa pagboto ninyo, mamimili kayo kung tayo ba ay babalik sa panahon na gusto ng ating mga liderato ay ang Pilipinas magiging probinsya na ng China. Sana naman hindi na tayo babalik sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang sugalan ng mga dayuhan. Sana naman wag na tayong babalik sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inagawa ng kinabukasan dahil sa pagpapatay. Kayo po
ano ang magiging reaksyon ninyo sa sinabing ito ng ating Pangulo? Ano ang masasabi ninyo sa patutsada niya sa dating presidente na gawing probinsya ng China ang Pilipinas? And speaking of that, mga kaistorya, totoo naman na may sinabi ang dating Pangulo tungkol dyan. Ipakita ko nga sa inyo. Sino po ang nakakaalala pa sa inyo nitong sinabing ito ni dating Pangulo? Bagaman ito po ay biro lamang, pero palagay ko ay hindi ito ituturing ng mga ilang kababayan natin na simpleng biro lamang. I-play ko po, ano po? Ganoon na lang ang respeto ko kay Xi Jinping. They assured us they will not build anything there sa Scarborough. Maniwala kayo kasi yan ang commitment sa akin ng China. Okay. And galing kay si Xi Jinping mismo nagsabi. And he's a man of honor. Kaya nga sabi ko, why are you so sparing? Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Nako. Di wala tayong problema. We say, libre na lahat. Tuwang-tuwa yung ambassador ng China nung sinabi yun ng dating Pangulo. Kasalukuyan pa siyang presidente noon, mga kaistor. Gusto ninyo gawin ninyo probinsya ng China ang Pilipinas. Philippines, province of China. Kayo ba ay maituturing ninyo o papayag kayo na yan ay biro lamang, mga kaistorya? Comment po kayo. Kaya ko ito sa inyo ipinapanood, kasi po, mga kaistorya, marahil sa palagay ko, ay yan ang pinagbasihan ni PBBM sa kanya pong sinabi dun sa binasa ko sa inyo kanina. Ngayon, tuloy tayo doon sa mga references po natin, mga kaistorya. Palakihin ko muna ulit. May karagdagan pa yan eh. Ayan po. Marcos puts China at center of poll campaign. Ang sabi po dito, President Ferdinand Marcos put Beijing firmly center stage on the campaign trail on Saturday, saying his predecessor's administration was all too happy for the Philippines to be province of China. Abay, gusto nung dating presidente, natutuwa pa siya na maging gawing probinsya ng China ang Pilipinas. Speaking in the heart of Rodrigo Duterte's stronghold Mindanao ahead of May midterm elections, Marcos blasted the former president without mentioning him by name. But of course, alam naman ang mga Pilipino kung sinong tinutukoy for everything from his deadly drug war to alleged fraud during the COVID-19 pandemic. But it was his country's increasingly fraught relationship with China that represented a fresh line of attack. Hindi ko na ito uulitin, mga kaistorya, kasi yan yung binasa natin kanina. Mga kaistorya, ngayon, ito na lang ang babasahin ko. In the past, foreign policy and the talk about China was never an election issue. So, if it's going to be, I think he can get the support of many Filipinos. He said, adding survey showed citizens felt strongly about it. Ang may sabi po niyan, mga kaistorya, ay si Dennis Coronacion, isang political science department at Manila University. Head po siya, mga kaistorya. So, isa ring eksperto. Ngayon, ito naman po ang punto ko dyan. Ang mga Pilipino, totoong ayaw po sa ginagawang pangwawalang hiya sa atin ng China. Majority po ng mga Pilipino ay pabor po sa foreign policy ng kasalukuyang administrasyon na ipinaglalaban ang atin pong exclusive economic zone na tinatawag naman nating West Philippine Sea, na bagaman ay hindi pa po internationally recognized ang term na West Philippine Sea, pero hindi talaga yun ang punto. Bakit mo ipaglalaban ang termino lamang? Ang ipinaglalaban ng Pilipinas, mga kaistorya, ang pinakaugat niyan ay yung exclusive economic zone natin na ang sabi pa nga po, mga kaistorya, sa batas ng United Nations na ginawan ko yan ng dedicated content at nakalagay rin sa konstitusyon ng Pilipinas, yung sovereign rights natin, yung exclusive economic zone natin, dapat eksklusibo na mga Pilipino lamang
ang nakikinabang dyan. Kaya ang mga Pilipino umaalma. Ano po? Comment po kayo kung totoo ang sinabi ko, mga kaistorya. Tuloy, eto na. Ang sabi po dito, palakihin ko nga para mabasa din po ninyo. Ano po? G7 hits China's coercive actions in South China Sea. Sabi ko sa inyo, mga kaistorya, yan ay mga kaalyadong bansa din natin at nakuha ng Pilipinas ang simpatsya ng mga yan at yung foreign policy ni PBBM, mga kaistorya, ay pumabor din sa kanila. Nakikinabang sila dyan. Ang buong mundo, bakit kamo? Sila kasi, mga kaistorya, ay lumakas ang kanilang posisyon, lalo na ang Amerika, ang tinutukoy natin na ipaglalaban nila ng mas malakas yung open o free trade route dyan sa South China Sea. Dahil sinabi ko na dati pa na dahil sa foreign policy ni PBBM nakikinabang ang buong mundo dahil yan, yung exclusive economic zone natin, yung dyan banda sa South China Sea, ay daanan ng mga kalakal ng buong mundo. Trilyon-trilyong dolyares ang halaga niyan annually. Nakikinabang sila. Bakit? Pumabor sa kanila yung foreign policy ni PBBM. Kaya nakuha ng Pilipinas ang simpatya ng mga yan, kumampi sa atin. Tingnan ninyo, binakbakan nila ang China. Ang sabi po dito, foreign ministers from the world's leading industrialized nations have voiced their strong opposition to China's attempts to restrict freedom of navigation through militarization and coercive activities in South China Sea. The group of 7 foreign ministers of Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom, and the United States, and the high representatives of the European Union reiterated their commitment to a free, open, and secure Indo-Pacific region based on respect for the rule of law and sovereignty. In a statement issued after their meeting at the Munich Security Conference on Saturday, nagiging mga kaistor, kinukuyog ang China. Nakikita ng China na kung itutuloy niya, yung pananakot nila na manggigiyera sila. Anyway, ang nananakot lang naman ng manggigiyera yung mga mouthpieces ng China Naalala ko yung sinabi ni Commodore J. Tariela sa panayam ko sa kanya na mabuti pa itong mga pro-China, mga mouthpieces na ito ng China, silang nagsasabing gigirahin tayo ng Pilipinas. Samantalang si Xi Jinping, yung China, hindi alam kung manggigira o hindi. Oo nga naman. Isa na sa unang-unang makakalaban dito ng China. Yan, G7, mga makakapangyarihang bansa yan. Malalakas po yan, mga kaistorya. O kita ninyo, kaya magaling. Yun pong foreign policy po ng atin pong presidente. Ang daming nakikinabang. Post naman po ng West Philippine Sea News sa kanilang page sa Meta. Ito po yan Ang kinote nila ay si Commodore J. Tariela. Basahin po natin. We should not allow people to distort the messaging when it comes to the West Philippine Sea. Huwag tayong pumayag. Ipinaglalaban ng gobyerno natin, ipinaglalaban ng majority ng mga Pilipino ang West Philippine Sea. Ang exclusive economic zone natin, kasi yung termino pa, yung pangalan, pinagtatalunan pa. Hindi naman kailangan pagtalunan yung termino. Ang pinakapunto dyan, exclusive economic zone ng Pilipinas, yun ang ipinaglalaban natin. Wag na nating pahirapan pa usapin. Wag na nating gawing komplikado pa. Exclusive economic zone ng Pilipinas, yun. Wala naman pong iba. Otherwise, we will not be surprised na in the next coming generations, kung patuloy nating pababayaan ang fake news at disinformation, ay baka makalimutan na rin nila kung ano ang ipinaglalaban sa West Philippine Sea. Tama. Totoo. Sang-ayon ba kayo sa sinabi po ni Commodore J. Tariela, si Idol Ang sabi pa dito, ito naman, speaking of West Philippine Sea, ito ay si Senator Bato de la Rosa, kung hindi ako nagkakamali. Pakiramdaman ninyo Basahin ko muna.
Willing ako magpakamatay sa West Philippine Sea. Ito ang sagot ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa pagtawag sa kanya na pro-China. Hamon pa ng dating PNP chief, bibigyan niya ng baril at bala ang mga nag-aakusa sa kanya para sabay nilang harapin ang mga nambubuli sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Aber! Kung sumiklab nga ang giyera na hindi naman natin hinahangad, ako na lang, willing ako humawak ng armas harapin ang China. Obligado ako, mga bakit? Ako po ay isang reservist. Matik kasi pag nag-training ka po ng CAT at saka ng ROTC, matik yan, reservist ka, mga kaistorya. Hindi na natin hangad ang giyera, ha? Hindi naman hangad ng gobyerno ng Pilipinas, lalo naman ng China. Pero kung sakali, gigil nga ang mga Pilipino, kahit nga ang mga senior citizens na, handang lumaban, gigil na, galit na galit na sa China. Diba? Totoo yun. Comment nga kayo, mga kaistorya. Willing ako makipag-gira. Naniniwala ba kayo? Naniniwala ba kayo sa sinabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa, mga kaistorya? Comment po kayo. Ha? Ang sabi po dito, hindi ka kakampi ng masang Pilipino sa WPS. Binakbakan dito si Senator Bato de la Rosa eh. Buwelta ni Akbayan Party President Rafael David laban kay Senator Bato de la Rosa kasunod ng pahayag niya hinggil sa West Philippine Sea. Kinuwestiyon kamakailan ng senador ang akusasyon na pro-China sila. Bakit hindi nga po ba? Tanungin nga natin ang sambayan ng Pilipino kung ano po ang kanilang obserbasyon at pakiramdam. Sa tingin ninyo, base sa namamasdan ninyo, nababalitaan ninyo, pro-China ba o hindi? Si Senator Bato de la Rosa, kayo po ang maghusga. Ano ho? Too late, Senator. Members of the Atin Ito Coalition have already gone to the West Philippine Sea not once but twice despite lacking the resources and influence that your office has. Ayon kay David, you had 6 years to do the same but you choose not to. It's easy to act though when you're surrounded by security and cameras. Ganun ba? Tingnan nga natin ito. Palakihin ko. Ako, prangkahin ko kayo. Willing ako magpakamatay dyan sa West Philippine Sea kung sabihin nila na pro-China ako. Willing ako makipag-giyera dyan sa West Philippine Sea, sabi po ni Senator Bato de la Rosa. Ngayon, sabi naman ni Rafaela David, tama na ang bulada, Senator Bato. Para kang bato sa alon kung saan-saan napapadpad. Teka lang, hindi naman ipapadpad ng bato ang alon. Mabigat yan eh. Noon pa man, bato na ang bibig mo. Matigas pero walang laman. Abay, matindi ang banat nito. Ano? Huli na ang lahat, Senator. Wala ka mang suot na bayong sa ulo. Bistado na ang karakas mo. Hindi ka kakampi ng masang Pilipino sa West Philippine Sea. Abay, mabigat yung banat ni Rafaela David kay Senator Bato de la Rosa. Ano ho, mga kaistorya? Yan ang balita ni News 5. Tuloy, ito pa. Sabi naman ni ABS-CBN, ito yung sinabi ko kanina sa introduction natin. Nauwi na sa bangayan sa pagitan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Pangulo Rodrigo Duterte ang kampanya sa pagkasenador sa Halalan 2025. Sinagot ng Pangulong umano'y banta ni Duterte na gumamit ng dahas laban sa ilang nakaupong senador. Biro lang naman yun, pero yun kasing biro, napapatay mga 12 senador para manalo yung mga ini-endorse mong kandidato sa pagkasenador, medyo hindi nga naman maganda. Ito naman ang banat ni PBBM dyan. Ang iniisip nila na solusyon sa problema ay pumatay. Ayan yun ha, mga kaistorya. Si News 5 ang may sabi niyan. Bahagi ng tilapasaring ni President Bongbong Marcos kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Davao del Norte noong Sabado. Ipinagtataka niya kung bakit pagpatay ng mga Pilipino ang kaisa-isang solusyon sa problema. Ganun ba? Kilala ang Davao bilang balwarte ng mga Duterte. Sa proclamation rally ng PDP laban kamakailan matatanda ang pabirong sinabi ni Duterte na patayin ang 15 senador para mabakante ang ilang pwesto sa Senado. Ayun yun Sabi naman ni PBBM, palakihin ko nga ito, natatakot yata sila, ibang partido, sa inyo dahil pag nakita ang line-up ng alyansa ay kung ano-ano na ang sinasabi. Narinig lang natin wala raw pag-asa siguro.
Wala silang pag-asa, kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Sa bagay, mahirap naman ang ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Re-electionist Senator Ronald Bato de la Rosa on Sunday defended former President Rodrigo Duterte following his controversial remark against incumbent senator, saying the latter was just joking around and did not literally mean what he said. Pinagtanggol po ni Senator Bato de la Rosa. Nagbibiro lamang daw po si dating Pangulo. Okay, ito pa. Parang iba yung mga Kaya po alyansa ang tawag sa amin dahil naniniwala, dahil naniniwala kami na ang anumang kailangang gawin para sa ating bansa ay dapat pagtulungan ng bawat Pilipino. Unity. Lalo na ang mga nagiging senador, hindi natin dapat hayaang bumalik ang ating bansa sa panahon ng lagim. May banat pa si PBBM Dito po, buo kami. Sabi naman ni Pilipinas Today, ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa idinaos na proclamation rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas nitong Martes, Pebrero 11 sa Lawag City, Ilocos Norte. Hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Pilipinas pagpapatuloy ng Pangulo. Yun ang sabi niya, mga kaistorya ito pa NBI urged to probe Duterte's joke on killing senators. Gustong paimbestigahan sa NBI. Ayun. The NBI should investigate former President Rodrigo Duterte's joke about killing 15 senators to make way for the senatorial candidates he is endorsing. Lanao del Sur Representative Z. Alonto Adjong said on Sunday. Ganun, mambabatas ang may sabi pala, mga kayo, ano masasabi ninyo? Dapat nga bang imbestigahan yan? Ng NBI o hindi? Comment po kayo, mga kaistorya. No? Yan po ang mga balita, impormasyon, koro-koro, reaksyon, komentaryo, kritisismo na maibabahagi sa inyo ng inyong kaistorya. Pakishare po at pakilike at sa mga bagong viewers po natin, kung nagustuhan ninyo ang ganitong content ay maaari po kayong mag-subscribe. Maraming salamat po sa mga solid kaistorya natin sa buong mundo. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat sa lagi ninyong pag-abang, panunood, pakikinig, pagla-like, pag-share, at walang sawang pagsuporta sa inyong lingkod. Nagpapasalamat po tayo higit sa lahat sa atin pong Panginoon. Muli ako po si Juan, historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.